Kuchingki, may nagtatanong. Mm. Binibili ko po ng alahas as investment at para kung may emergency, masasangla ko agad. Mali po ba yun? Hindi, ang sagot din naman talaga mali yun eh. Pero hindi yan yung best. May mga ibang alternative. Ang good side, okay, pag-usapan natin. Tama ka, kasi ang alahas, compared to hard asset like property, mas mabilis siyang i-liquidate. Di ba? Pwede mo isanla, pwede mo ibenta kung emergency. Pero ingat lang syempre naman, hindi palaging mataas ang value. Minsan kasi nagpa-fluctuate yan, parang stock market. Minsan baksak ang presyo, lalo na kung pumunta ka sa maling pawn shop, babarating ka nun. Tama? Pangalawa, hindi lahat ng jewelry tumataas ang value, especially yung mga specialized. Di ba? Yung mga dahil tatandaan mo, hindi lang labor at cost yung pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan natin dito yung value. Ano yung mga value niyan? Like for example, diamond, ilang carats. Tapos pag gold, ilang ounce. Kung gaano ka pure yan. Kasi may mga iba, hindi siya pure. Di ba? May mga iba, medyo peak. Kaya nga importante po, mas wise na ang gawin natin, alam mo, pinaka-best, magtabi ka ng emergency fund para hindi mo kailangan mangutang. Kung gusto mo talaga ng investment, mag-aral ka muna magpag-invest. Pangatlo, ang alahas is one of the ways so that you can diversify your investment. Pero ang pinaka-best investment talaga is knowledge. Kasi pag natuto ka, kikita ka, pag natuto ka, hindi ka mai-scam. Kaya kung gusto nyo matuto ng tamang process, okay, ito yung last part. If you want to learn the process of paano ba umasenso at yumaman, ito yung pinaka-process. Start ka muna, lahat tayo will start being broke, pulubi. And then dapat matuto ka mag-ipon, pagkatapos matuto ka mag-budget, maging utang-free ka, tapos matuto ka na mag-invest, magnegosyo, and ending mo, yayaman ka. So, if you want to learn about this process, naka-document na dito, pag-aralan nyo na lang.